Tiniyak ng isang House Committee leader na may mga ginagawa ng hakbang ang pamahalaan para mapawi ang galit ng mga Pilipino ukol sa mga anomalyang flood control project sa bansa. Yan ay bilang tugon sa isang bagong survey kung saan lumabas na mayorya ng mga Pilipino ang nais ibunyag ang korupsyon. Welcome development naman ito para sa ilang mambabatas. Yan ang ulat ni Mela Lesmoras. May mga hakbang na ang gobyerno para maibalik ang tiwala ng publiko. Yan ang binigyang diin ni House Committee on Infrastructure Co-Chair Terry Ridon sa gitna ng patuloy na issue ukol sa umano'y maanomalyang flood control project sa bansa. Sa isang survey kasi ng grupong Octa Research, lumabas na 83% ang sang-ayon sa naging desisyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ibunyag ang korupsyon ukol dito. 60% naman ang nakararamdam ng galit kapag naiisip nila ang usaping ito. Ang mga hakbang po patungo dito to restore public trust. Una, syempre, sinimulan na po ito doon sa budget process na ayusin yung mga naging problema nung nakaraan. May mga kailangan pang habulin, pero hindi pa naman huli ang lahat dahil hindi pa tapos yung budget. Pangalawa, yung usapin po ng pagpapanagot. No? So, antayin lang po natin. Tingin ko, binubuo naman po ng Ombudsman, ng ICI, ng DOJ, yung lahat po ng mga kailangan pong ebidensya para mabuo po ito. Sa ngalan ng transparency, pinayagan na rin ng Office of the Ombudsman ang pagsapubliko ng Statements of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng mga opisyal ng gobyerno. Ayon kay ML Party List Representative Laila De Lima, welcome development ito para na rin maprotektahan ang interes ng publiko at maisulong ang tamang direksyon sa lipunan. Sang-ayon din dyan si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino. Sa naunang pahayag ni House Speaker Faustino Bojidi III, sinabi niyang handa rin siyang maglabas ng kanyang SALN para magsilbing ehemplo sa kanyang mga kasamahan. Gayunman, pag-aaralan pa nila ang mga magiging patakaran ukol dito sa Kamara. Pabor din dyan si Congressman Ridon. I think yung pong SALN policy po ng Ombudsman is basically just limited to executive officials. No? So, I think the public expects that at the level of the Senate and the Congress, we should be able to implement our own SALN release disclosure policies in the soonest time as well. Bukod sa issue sa flood control projects, posible ring magdaos ng pagdinig ang Kamara ukol sa iba pang usapin ng anomalya tulad sa farm-to-market roads, sabi ng Infracom Co-Chair. Mela Lesmoras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.